Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. For or obtaining a U.S. passport using a stolen identity. Ilang taon ang punishment? Up to 10 years or 25 or pwedeng 25 years kung malilink siya sa mga terorismo or drogay. Okay? But since parang wala namang ganung anggulo, so 10 years. Another na nilabag ni Tulfo na dapat talaga hindi na siya pwedeng kumandidato sa pagkasenador dahil ito ay katangahan na at talagang nakakaloka na ang Pilipino kung ito ay papayagan ninyo. Number 3, immigration fraud. Okay, yan ang kanyang kaso. Ngayon, ano sabi dito? Ang paglabag o pag-violate dito ay ang fraudulently obtaining U.S. citizenship or naturalization. So, ilan ang parusa? Up to 10 years na pagkakulong and revocation of citizenship or benefits obtained. Na-revoke na yung kanyang citizenship at yung passport, so definitely, okay na yon. Pero wala pang kulong na, how much? How many? 10 years. Another thing, di ba kagabi, sinabi ko sa inyo na isinurrender niya ang kanyang social security card. Kasi dito sa Amerika, pagkapanak mo palang palangga, meron ka na kaagad social security. Yun yung identity mo, gagamitin mo sa trabaho, benefits, or whatever. Okay? So naaglabag siya ng social security fraud. Illegally obtaining social security benefits through false information. Punishment, another 5 years. At multa. So, sabi ko nga sa inyo, pagdugtong-dugtongin nyo na lang yun. Another na binayolate ni Erwin Tulfo or kilala sa kanyang passport na Eric Sylvester, wire fraud. Ano ito? Using false information or identity for financial gain. So, hindi natin alam, for sure ginamit niya yung kanyang identity, di ba? Kung ano yung for financial gain. Sabi dito, nagtrabaho siya, di ba? That's financial gain. Nagtrabaho siya, nag-enlist siya. Wire pala to. We're talking about wire fraud. Using false information, identity for financial gain. Ano ang punishment dito? Up to 20 years. Okay? So, ibig sabihin dito mga palangga, pwede mag-request ang US government na extradite si Erwin Tulfo pabalik dito sa Amerika para harapin niya itong mga ginawa niyang paglabag sa batas ng Amerika at ng Pilipinas. Kasi may extradition treaty tayo, so I hope talagang gawin na ng US government, 2021 pa yung nangyari. Baka naman oh my God, hindi natin alam kung dapat i-push natin kay Lolo Trump. Kasi 2021 pa to nangyari na na-revoke ang kanyang citizenship, ang kanyang passport. But wala tayong nabalitaan sa media na may action ba mismo ang government at may action ba ang gobyerno ng Amerika? So we'll see. So pinag-uusapan lang natin dito na pwede siya ipa-extradite papunta dito para harapin niya itong mga fraudulent act na ginawa niya.
Then, ang punishment dyan mga kababayan, ito, sabi dito na sa batas, na pag ito ay talagang napatunayan na si Erwin Tulfo ay ginawa niya ang mga lahat ng ito at malinaw pa sa sikat ng araw, talagang pwede siya tanggalin. Okay? Pwede siya tanggalin kung ano man yung pwesto niya, dapat matagal na yan, di ba? At again, yung punishment dito, okay? Dito sa mga kanyang iba pang mga violations ay 5 to 20 years. Okay, 5 to 20 years. But, kung siya ay nasa Pilipinas na, sabi ko nga, ay pwedeng mag-request ang Amerika ng extradition. At pwede rin mag-issue ng Interpol Red Notice kay Erwin Tulfo. Now, mga kababayan, another kaso na pwedeng i-file kay Erwin Tulfo, bank fraud. Okay, bank fraud, mga palangga. Sabi ko kanina, nagtrabaho sa Payless Drugstore, nag-enlist sa military, I don't know kung ano pang pinagpasokan niyang trabaho. But anyway, siya po ay nag-violate ng bank fraud law dito sa Amerika. Violation using a fraudulent passport or stolen identity open, the mere na may bank account siya to or conduct fraudulent banking activities, yung pag-open pa lang ng bank account na gumamit siya ng Sylvester, Eric Sylvester, ay may kaso na. At ang punishment, darling, up to 30 years imprisonment or fine of up to $1 million. Diyan pa lang kalaboso na siya eh. Criminal, sabi ni Doreen si Tulfo. Number 2, employment fraud. Kanina, sa kanyang, yung binasa ko sa inyo, yung kanyang declaration doon, sa kanyang appointment sa DSWD, through that investigation ng Commission on Appointment, di ba? Yun ay nakita doon na siya ay nagtrabaho sa Payless Drugstore. So sabi dito, employment fraud, violation, using a false identity or fraudulent documents to gain employment in the U.S., using fake social security numbers or forged immigration documents, punishment up to 5 years imprisonment. Ang dami na, 30, 25. Kaya kinumpute-compute ko yan, umabot sa mahigit 250. Baka mali pa nga yung math ko eh. Diba? Another thing, false statements. Violation, lying on official forms. Nagsusulat ka ng form ng mga kasinungalingan, including your employment or banking applications, using yung ninakaw niyang identity. Alright? Ang punishment, 5 years imprisonment per false statement. Kung 10 yung kanyang bawat false statement per kada false statement. 5 times 10, 50 years. Ay, nako, grabe. Erwin Tulfo. Diyos ko po, mga Tulfo, mga putang na. Pag puro kayo katarantaduhan, puro kayo marites, ini-exploit ninyo ang buhay ng mga kapitbahay, magjowa, magkapatid, magkapitbahay para pagkakataan nyo ng pera. So, true enough, fraudster talaga kayo mga hinayupak na ito. Tax fraud, another violation ni Tulfo. Filing tax returns under a stolen identity or failing to pay taxes associated with fraudulent employment, punishment, 3 years per violation. Ang pagkaintindi ko dito, per violation, ilang taon siya? So, let's say 3 years. Kailan siya dito? 1991. Let's say, for example, kung nagpa-file pa siya ng tax hanggang 2021, that's 30 years. Ang sabi dito, kung tama ang pagkaintindi natin, punishment up to 3 years, imprisonment per violation. So, every year, kung nagpa-file siya ng taxes dito sa Amerika, gamit yung pangalan na Eric Sylvester na yan, meaning 3 times 30, that's gonna be 30 years and fines up to $100,000 US. Kaya nga sabi ko, baka abutin pa ng 1,000 years sa kulungan si Erwin Tulfo dahil inamin niya mismo nung nag-apply siya sa kanyang G2 visa sa US Embassy na indeed siya ay hindi ipinanganak sa Hawaii kundi sa Leyte at hindi siya ipinanganak noong December 30, 1965 kundi October 10 of 1963. See that, mga kababayan? Oh, here we go. Another kaso sa kanya, mga kababayan, aggravated identity theft, violation using
a stolen identity to commit other crimes like bank fraud, ayan, employment fraud, again, mandatory 2-year prison sentence. Money laundering, another thing, violation, using a fraudulent identity to transfer money, gained means, pasok siya dito. Sinabi niyo, nagtrabaho sa Piles. Nag-gain siya ng sweldo o pera, gain siya ng monetary. Then kung tinransfer niya yan, ang sabi dito, transfer money, okay, through illegal means, which is nagtrabaho siya, di ba, gumamit siya ng pangalan ng iba, that's illegal. You know how much or how many years? Punishment. Up to 20 years imprisonment. 20 years, ilan na yun kanina? 23 times 10, 30, 40, 50, my God. Fines up to $500 million. My gulay. Social security number misuse. Using a false stolen or social security number to open accounts or gain employment. Ang dami, punishment up to 5 years. Di ba? Ang dami mga palangga. Here we go. So, sabi dito, so pag pinagsama-sama mo yung bank fraud, wire fraud, identity theft, sabi dito for combining bank fraud, 30 years, wire fraud, 30 years, identity theft, 2 years, doon pa lang daw ay 52 years imprisonment na, mga kababayan. What if kung si Erwin Tulfo ay nasa Pilipinas nga? Ano ang mangyayari sa kanya? Again, ipapa-extradite yan ng gobyerno ng Amerika para dalhin dito sa Amerika, mga palangga. May gulay. Ano pa? Ngayon, nasa Congress na siya. Ano ang tawag dyan? May violate din siya sa Pilipinas. Misrepresentation in public office. Violation, misrepresenting citizenship status or illegal eligibility to serve as a member of Congress or be appointed to a cabinet position, yan ay misrepresentation. Kaya damay si Bangag dito. Kung sino pwedeng ma-impeach dito ay si Bangag. Another thing na violate niya. Okay? Natural-born Filipino citizenship. Okay? Natural-born Filipino, natural-born nga siya. Hindi naman talaga siya naging Amerikano kasi gumamit siya ng pagkakakalanlan ng iba. Again, papasok dito ang falsification of public documents. Yun nga na misrepresent niya. Punishment, ang falsification of public documents, 6 years. We're talking about the Philippines. Anti-graft and corruption, pasok din dito, mga kababayan, dahil nga sa pagtanggap niya ng appointee at kumita siya ng pera doon. At ngayon, nasa Congress siya. Criminal act yan. Ang dami mong kasalanan, Erwin Tulfo. Kailangan mo nang pagbayaran ito. Or maglaho ka o I don't know. Paano mo na ngayon harapin ang makabagong bangag na Pilipinas na sinuportahan mo? Dati Duterte kayo, sip-sip kay Duterte, sip-sip sa gobyerno. Diba? Teka muna. Pwede ba ako magtanong sa inyo mga palangga? Na-appoint ba di ba hindi naman in-appoint ni Pangulong Duterte si Erwin Tulfo? Comment, hindi siya in-appoint. Hindi siya in-appoint ng Pangulong Duterte kasi nga, alam ni Duterte, ginawa ng mga tao ni Duterte, ginawa nila yung due diligence nila na inalam nila kung sino ito si Erwin Tulfo. Yes, Evelyn. See that? Hindi siya in-appoint. Kasi for sure, alam ng mga tao ni Pangulong Duterte na makakalaboso siya kapag in-appoint na si Erwin Tulfo kasi during that time, Amerikano si Erwin Tulfo sa paggamit ng identity ng iba o pagkakakilanlan ng iba. Kaya no wonder hindi siya in-appoint ni Pangulong Duterte. Smart move, Pangulong Duterte. At least hindi na taint, yung remember Perfecto Yasay. Nagkaroon yan ng problema sa kanyang citizenship. Hindi yun na-confirm. Diba? Hindi nagtuloy-tuloy kasi nakita, hindi siya ipinaglaban ni Pangulong Duterte na ilagay uli sa ibang pwesto. Sir Erwin Tulfo, back in 2022, hindi siya na-confirm sa Commission on Appointment, pero inilagay siya ngayon ni Bangag diyan sa Congress. Inilagay siya ni Speaker Tambaloslos ninyo. Nakita nyo na? I hope magising na talaga kayo mga palangga. Umaayon ang langit sa atin. Thank you sa ating mga puting ahas.
Yun nga, violation of anti-graft and corruption practices, violation of election laws. Okay? Kaya dapat, ito, mga kababayan, ang COMELEC ay i-cancel yan at hindi na makatakbo. Perpetually yan si Erwin Tulfo at yung iba pa, we're talking about Tulfo, Erwin Tulfo ngayon, dahil sa kanya pa lang, certificate of candidacy, ano kaya ang nilagay niya doon? Ano ang kanyang mga kasinungalingan doon? Ang dami niyang mga false declaration. Hindi lang false, meron siyang kriminal na ginawa dito sa Amerika. Nagsinungaling siya tapos tatanggapin ng COMELEC. Inabuso niya. Pinaglaruan niya ang legal system ng Amerika at ng Pilipinas, mga kababayan. Ang dami niya din nilabag sa batas ng Pilipinas at dapat managot siya sa taong bayan, sa taong Amerikano, sa taong Pilipino, sa kanyang ginawa na nag-enjoy siya, taxpayers money yun, yung kanyang ini-enjoy na benepisyo dito sa, nung siya ay gumamit nag-enlist siya sa military, nagtrabaho siya, kung ano-ano, ang dami, binasa natin kanina. So grabe to, kaya sabi ko, hindi lang to 250 years ang pagkakulong kay Erwin Tulfo, ang dami niyang kaso. Pwede pa daw siya makasuhan ng estafa dito sa dyan sa Pilipinas dahil sa panluloko sa gobyerno para maka-gain siya ng monetary advantage, which is yun nga, nabigyan siya ng pera nung sa DSWD siya. Ngayon, nasa Congress siya, kumakamal siya ng pera ng bayan. Estafa, what else? Sabi dito, pwede pang kasuhan ng red tape. Punishment, 12 years. Ang dami, ang dami, mga kababayan. My God. So, sino ang mananagot dito? Hindi lang si Tulfo. Dahil sabi doon sa kanyang data, okay, information niya, doon sa commission appointment na sinabit niya, ay hinandpick o pinili siya mismo ng presidenteng bangag. So pananagot si Bagak at siya dapat ang ma-impeach dahil nag-a-appoint siya ng fraudster na katulad niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nagtrabaho ng maayos yung mga tao ni Bangag, basta inilagay lang si Erwin Tulfo dyan dahil sinasabotahin nila, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pagre-respeto sa ating konstitusyon, nilapastangan nila ang ombudsman, yung iba dyan, mga lapastangan din, di ba? Ito dapat ang pinag-uusapan sa Congress. Dapat magkaroon ng probe, mga investigation, hindi yung vlogger at tayo mga commenter, ngayon ang gustong ipatawag ng mga puki ng ina dyan sa Congress. Dahil sa ating mga comment, gusto tayong patahimikin. Itong fraudster na si Tulfo na yun at marami pa. By the way, may mga mayroon dyan na kongresistang Amerikano. Meron silang kasama dyan na Amerikano. Tandaan ninyo. Kung gagawin lang nila, sabi ni Gorgor TV like Michael Ma. Yes, mga palangga. What else? Yeah. Ngayon, anong ginagawa ni Marcos dito? Dapat siya yung ma-impeach dahil hinayaan niyang babuyin nila, nilapastangan nila ang Pilipino, nilapastangan nila ang batas, mga kababayan, dahil sa ganitong klaseng uri ng pagpinaglalaroan nila ang kapangyarihan ng batas, mga kababayan. Ito, meron din siyang pananagutan dito sa yun nga, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, saan pa ba? 12 years na parusa. Anyway, na-discuss na natin yan kung ilan ang pwedeng parusa sa kanya. Rosa de la Cruz, August 10, 1963, Lady Tacloban, senior ka na pala, Tulfik. Kailangan may mag-file ng disqualification case kay Erwin. May involve moral turpitude. Exactly. Tanggal ito, hindi na ito makakatakbo. Yeah, Comelec. Erich Sylvester Stallone, sabi ni Fibrarian. So anyway, mga kababayan, actually dito yung pasabog natin. May isa pa tayong pasabog, baka bukas na yon. Kasi sinasalansan ko pa yung information. Pero ito, salubong sa bagong, nakita nyo, si Erwin Tulfo sumisip-sip yan, dilaki pa yan kay Lisa Tanas. Dilaki pa yan, di ba? May paiyak-iyak pa si Lisa Tanas. Tito Caridad, yung nanay nila Erwin Tulfo. Basta parang may drama siyang ganon. Alam ni Lisa Tanas na Amerikanong hilaw, Amerikanong peke na hilaw,
Amerikanong peke si Erwin Tulfo. So may pananagutan si Bangag dito, kaya kung sino ang pwedeng i-impeach, mga kababayan, sila yun. Imagine nyo, gano'n na lang ba kayo babuyin? Kayong mga, ulit-ulitin ko, mga brusko, mga matatalinong, mga matipuno. Papayagan nyo na lang ba to? Ghost employee mamaya yun. Bukas, mamaya siguro dito. Oo, mamaya yung mga palangga, yung ghost employee natin. Ibang department na yun. Nakikinabang si Erwin Tulfo ng pera ninyo, sumusweldo siya, magkano ang binigay ni Tambaloslos sa kanya na mga budget dyan. Ang dami, binasa na natin kung ano yung mga na-violate niya na pwede siya dapat ngayon pa lang tanggalin at ipasuka sa kanya yung mga perang ginastos niya. Doon pa lang sa kanyang salin eh. Ang kanyang tax declaration, 4 million lang. Pagdating sa asset niya, 60 million. Saan siya kumuha ng 60 million? At yung pinaka-issue dito, yung pagpeke niya, pagnakaw niya ng identity ng tao. Hindi natin alam, sino ba itong taong ito? Ginurgur ba niya ito? Itinapon sa ilog at kinuha niya yung identity? Pwedeng ganun. Sino ito? Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Sabi ni Grace Nagard, nag-renew sa US passport ng 2021. Yan, nabanggit natin yung kahapon. So, 1991, na-acquire niya, 2001, 1991, 2001, 2021, 2011, 2021. Kasi, 2021. Kasi nga, every 10 years, nagre-renew ang passport sa Amerika. Kaya hindi pwedeng si Tulfo lang ang managot dito, mga palangga. Okay? Si Marcos Jr., yan ang impeachable offense. Ulitin natin, si Michael Ma, in-appoint nila na walang black and white, pero nagfa-function as special envoy to China. In-appoint niya ang asawa ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano. Although tinanggal daw nila, pero behind the scene, andyan, paikot-ikot lang yan. Amerikano yun. Dito yun ipinanganak sa Los Angeles County. Ayaw pag-usapan ng mga kongresista, ayaw pag-usapan ng mga buwaka ng ina. Ang gusto nilang ipatawag yung mga pulis, katulad kay Colonel Grijaldo, katulad kay Wilkins Villanueva, katulad sa inyong mga vloggers, sa inyong mga ordinary citizen na nagko-comment sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito. Kasi gusto nila matakot tayo. Imagine niyo kung ako ang nandiyan. At ang iba pang mga vloggers, ginurgur, ako talaga, more on, ginurgur na ako para wala nang mag-expose sa inyo ng ganito. Kaya gusto tayong gurgurin. Hi Larry Serafico, kaya pala isang utot lang ng distansya niya kay Tamba. Kaya nga, palangga. Imagine niyo pero Tulfo Brothers nangunguna sa mga survey, mga Pilipino walang kadala-dala, sabi ni Equifax. Yun na nga. Kaya dapat, alam naman natin kasabot nila Lisa Tanasian. Comelec Kongreso, kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang batas ang Pilipinas dahil nilalapastangan nila ang batas. Mismo ang presidente niyong Bangag ay nag-a-appoint ng fraudster, ng kriminal, ng sinungaling, ng kawatan, ng lahat, smuggler, kidnapper, dahil mismo sila kidnapper eh. You have to do something. Kailan kayo kikilos? Kailan kayo mag-speak up day? Or baka may kamag-anak silang may mental problem, baka yung ginamit na papel, sabi ni Gorgor TV. Pwede yun. Mga kababayan, maraming pwede. Hunyango ang Tulfo. Madam pati pa vloggers, ipapatawag nila, sabi ni Barbers. Ayun na nga, ipapatawag nila, nag-vlog na natin. Diba? Si Rafael Tanco Tulfo, si Rafael Tanco Tulfo, si Erwin Erich Sylvester Tulfo, parehong gumamit ng peking pangalan para mandaya sa US. Talaga ba? Pati si Rafi Tanco Tulfo? Hindi ko alam yung kay Rafi. Wala pang nag-send na information. Gumamit din siya ng peking, kita mo? Pareho sila magkapatid. If that's true, Rafael Tanco Tulfo, yun ang ginamit niya. Sige, mag-submit kayo na sa akin ng mga ebidensya para ma-share natin dito. Garcia ng Comelec, i-disqualified muna itong si Weng Tulfo. Ang dami pala nitong kaso. Yun na nga, mga palangga. Pwede po bang isama si Maharlika sa London? Saan ako isasama? Ay, Zoro, pakigurgur nga yung mga julol dyan. Bahala ka na. Okay?
Yes, meron ganyang binabayaran ang pamilya, sabi ni Gorgor TV. Ah, okay. Hindi ko kasi alam yung unang panahon, nung unang panahon dito kasi 'di ba nung dati may mga nakakaalis, mga baklas-baklas passport. Hindi ko na, ngayon kasi digital na. When Marcos is gone, Congress will be abolished. Yeah. Mm. Sabi ni Vini, Maharlika, ipatulfo mo si Tulfo. No, kayo ang magtanggal. Kayo ang kumilos. My God. Nakikita nyo na. Ano pa gagawin nyo ngayon? Diyan sa papel na record ni Erwin, Madam, iba ang middle name. Ah, ito, ni Rafi Tulfo? Tingnan ko nga, baka na-overlook ko. Sabi ni Fatima. Tingnan natin, Fatima. Okay. Honorable, ito pangalan niya, Rafi Teshiba Tulfo. Teshiba Tulfo, ano ba yung natangko? O nga, yun yung ginamit niya. Alright? Maharlika is the new Tulfo, sabi ni Jake Clover. Maharlika is the new Maharlika. How about that? Boycott na Rakista. Happy prosperous New Year to all of you guys. Ayan, abolish the Congress. Halos kasing age niya, sabi ni Gorgor TV. Ah, okay. Ayun na nga mga kababayan, ipine-present natin sa inyo. Kaya tayo gustong patahimikin. Ah, okay. Requirements. Okay. Okay. Then I'm gonna gorgor you. Bye, darling. May ginurgur ako. May pinadala si Lisa. Now you're dead. 7 feet below the ground. Happy New Year. Okay. Daming kabalbalan, sabi ni Solid Maharlika nako ang Tulfo Brothers. Yun na nga. Romeo De Leon. Ayan. Abolish. Mga nasa Congress, namimilit ng tao na umatid sa Congress, di naman criminal at election just to make laws that is grave coercion and against the law, sabi ni Charlie Dinolan. Ayun nga mga palangga. Nakita ninyo kung gaano ka-demonyo ang gobyernong ito. Sa ngalan ni Tulfo at marami pang iba, sabi ko meron pa dyan, baka hindi lang isa, dalawa, tatlo ang Amerikano na congressman. Sabi ni Flomen Ferrer, what's your skincare? Oo nga, naglagay ako ngayon. Tsaka ako na i-reveal. Okay? Wala tayong filter, ha? Nakita niyo ba yan? Oh, yan talaga yung skin ko. Glass skin. Hindi, kasi naglagay lang ako ngayon. Pero pag nawawala, minsan nadadry din ako. Kasi tamad talaga. Actually, I'm so, tamad maglagay ng mga skincare. Kasi nga, happy naman ako everyday. Yun yung makeup ko eh. Yung pagtatawa natin everyday. That's my makeup. Kaya nagiging mukhang bagets tayo kahit tayo ay lola na. Oo, Kim nyo may ginurgur ako. Kinabog ko siya sa banga. Basta January 13, peaceful rally INC, sabi ni Liza Inday. Sabi ni Joyce, gwapa sa mo Inday. Ganun talaga. Kapag wala kang ninanakaw sa bayan at wala kang ginugurgur na literal, magre-reflect yan. Ben Garcia, magre-reflect yan sa iyong FESLAC. Sabi ni Janet Borromeo, iniwan ni Rafi Tulfo ang first wife niya while pregnant. Nagpunta sa US. Married another girl. Ibang middle name at birthday ginamit niya sa US. Hindi ko kasi, alam ko may ganun topic, pero hindi ko kasi nasubaybayan. Hayaan nyo, pagbabalikan ko yung issue na yan para ma-connect natin. But ganun pa man, mga palangga, anong oras na sa Pilipinas? What is your handa? 31 na dyan, di ba, sa inyo? Clock. Manila, ay maaga pa, 8 p.m. What is your handa, mga darling? Okay? Anong handa ninyo? Sapol ang idol Rambudol. Sabi ni Kim Yu. Pero minsan hindi rin maganda ang pero kasi talagang Kim Yu. Gusto mo sabihin yung gusto mong sabihin, gusto mong malaman kung ano yung beauty secret ko? Huwag ka lang magnakaw. Hindi, matulog ka lang. Pag natulog ka ng bonggang-bongga na 6 to 8, at least 8 hours, gaganda yung skin mo at huwag ka magnakaw. Alright? Then, what else? Secret. Actually, hindi ako nag-usap kami ng mga friends ko kanina about beauty secret. Sabi ko, hindi ako nagdi-deodorant ever. Ever. Never ako nag-try. Kaya yung aking kili-kili smells strawberry. Yaan. Kasi ayoko ng idea ng kili-kili na magagaganon ka, diba? Tapos meron kang may amoy, tapos gaganon mo i-roll mo. So, pabalik-balik lang yung nun, diba? Pabalik-balik lang yung jamoy. Kasi diba,
Pag pinawisan ka, magaganon ka ng roll-on. Pawis yun para matanggal yung amoy, tapos babalik mo. Tapos napawisan ka, babalik mo. Di pa balik-balik lang yung amoy. Parang amoy ni Satanas. Right? Oy, Balenciana. Uy, si Rayan nagluto. Rayan Balenciana lang pigado, gid mahal ang bugas.